Welcome po sa kauna-unahang Youth Devotional Series handog sa inyo ng ating Dasmawan Ambassador Ministry. Ito ang Advent Mornings! Good morning mga kapatid! Ayan, good morning, Brother John and Sister Ayesa. At magandang umaga rin po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa Facebook page ng Dasmariñas One Adventist Youth Ministries. At tayo rin po ay napapanood sa YouTube channel ng Advent Project. Tayo rin po ay maaaring mapakinggan sa Spotify. I-search nyo lang po ang Advent Mornings at may kita nyo na po agad yan. At ganoon din po sa TikTok at Advent Morning. Yan mga kapatid, talagang kino-cover na namin lahat ng mga available grabe. social media, no? Kasi ito pong youth devotional natin ay target nating maabot ang ating mga kabataan. So, kung ang mga kabataan na nasa labas ay nahihirapang makapasok, tayo yung lalabas para natin silang maabot. Yes. And in that, tayo po ay tutungo na sa ating topic for this week. At yan po ay may pamagat na empowering the mission. So katulad po nung ating mga episodes last, yung ating first episode is Unity in Christ, and our second episode which titled Nurturing Faith, at yung ating episode last week kasama ang Vice President ng ating Ambassador Ministry which titled Loving Others. Ngayong linggo mga kapatid, ating tuklasin ang tema ng pagbibigay lakas sa misyon or empowering the mission. Bilang mga kabataang tagasunod ni Kristo, mayroon tayong misyon na higit pa sa ating mga sarili. Kaya mga kapatid, alamin natin kung paano tayo maaaring mag-ambag ng aktibo sa pagbibigay lakas at pagtataguyod ng misyon kay Kristo. And for that mga kapatid, ano po ba ang ating memory text this week? Ayan, so ang memory verse natin ngayong linggo ay mahanap natin sa Gawa chapter 1 verse 8. Ayan, ating basahin. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan mula sa Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng mundo. Alam niyo po, very intriguing ang ating topic title ngayon, di ba? Empowering the mission. Ang una kasing question dyan, mga kapatid, ano ba talaga yung mission natin kay Kristo? Lalong-lalo na bilang mga kabataan, yung ating General Conference of the Seventh-day Adventists, ang ating team ay chosen for mission. Tayo mga Seventh-day Adventists, we are all chosen for mission. Pero, ano ba yung mission? Ikaw, Sister Lisa, ano sa tingin mo yung mission mo dito sa ating iglesia? Ayan, ang nakikita kong mission ko ay ipakilala ang Panginoon nating tagapagligtas sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya at tulungan sila na magkaroon ng matibay na relasyon sa ating Panginoon. Ay, napakagandang sagot. Parang Miss Universe. May future si Sister Lisa. How about you, Sister Ayesa? Para sa akin, ang aking mission dito sa simbahan ay mapatatag ang faith ng bawat miyembro ng simbahan. Ayan. And for that, mga kapatid, ngayong linggo po ay alamin natin how are we going to empower our mission, lalong-lalo na bilang mga kabataan. Para po sa ating pagninilay-nilay, upang magbigay lakas sa misyon, hanapin natin ang inspirasyon sa mga salita ni Jesus at pangako ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Para po sa unang parte ng ating pagninilay-nilay, itinuturo sa atin ng Biblia para ma-empower natin yung ating misyon, para mapalakas natin yung ating misyon kay Kristo. Let's tap into the power source. What is the power source, mga kapatid? Alamin natin. Sabi dito, ang pagbibigay lakas sa misyon ay nagsisimula sa pagkuha ng lakas mula sa pinagmulan. At ito ang Espiritu Santo. Hanapin ang nagbibigay lakas sa presensya ng Espiritu sa iyong buhay at payagan ang kanyang gabay at lakas na magbigay ng sigla sa inyong damdamin para sa misyon. So, bago tayo magsimula ng ating mission, ay kailangan we have to tap from the power source which is Si Lord. si Lord, yung Espiritu Santo, mga kapatid. Kaya nga bago tayo gumagawa ng iba't ibang mga programa sa iglesia, ay tayo'y nananalangin. Yes. Diba? We ask for guidance from God. How about you, Sister Lisa? Ano yung insight mo dito sa tap into the power source?
Ayan, kasi hindi naman pakiramdam. Alam natin na hindi natin kaya gawin ng sarili lang natin yung mga bagay-bagay. So, I think, syempre, kailangan talaga nating manghingi ng tulong sa Panginoon ang ating power source. Ating basahin sa Zacarias 4 verse 6 at ang sinasabi ay, sa akin ay nagsalita ang anghel at nagsabi, ito ang salita ng Panginoon kay Zorobabel. Hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan o lakas, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya dito sa kasulatan na nasasabi sa Zacarias 4 verse 6, yung ating lakas para maipagpatuloy ang ating misyon ay nagmumula talaga kay Kristo. Walang ibang pinagmumulan. Sabi nila, para ma-empower ang mission, you need money, you need this, you need that, you need facilities, you need this, you need that. Pero mga kapatid, mali po yun. Ang lahat po ay nagmumula kay Kristo. Kaya every time we start our mission, we embark our mission, mga kapatid, we ask for guidance mula sa Panginoon dahil ang Panginoon po ang magpo-provide sa atin. Pangalawa, start locally, impact globally. Gaya ng ipinag-utos sa mga alagad na magsimula sa kanilang mga lugar, magsimula tayo sa pagbibigay lakas sa misyon sa ating mga lokal na kapaligiran. Ang munting mga kilos ng kabutihan at pagmamahal ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa buong mundo. Ang iyong mga pagsusumikap ay mahalaga kahit saan ka naroroon. Ang ganda nung start locally, impact globally. Especially na itong programa natin is we are starting locally, 'di ba? Yes. Pero our program is reaching all countries around the globe. We are leaving a mark. 'Di ba? We are impacting globally, 'di ba po? Alam mo, may siguro yung plano natin, magkaroon na tayo ng English subtitle sa ating Oo Advent nga, Mornings, 'di magandang ba? idea yun. Para impact globally talaga, mga kapatid. And of course, our mission is not just here locally. Our mission reflects the values outside. So mga kapatid, kung magmula sa mababa ay gumagawa na tayo ng ating misyon, kumikilos tayo ng mga gawain para kay Kristo, lalaki at lalago po yan, mga kapatid. How about you, Sister Ayesha? Ay, para sa akin, hindi tayo makakarating sa itaas, so hindi muna tayo magsisimula sa ibaba. Totoo, Yes. 'di ba? Lalo na itong mga local churches natin dito sa Dasma, kahit na maliliit na iglesia po yan, mga kapatid, wag natin silang mamaliitin dahil ang trabaho na ginagawa ng bawat iglesyang Adventista ay talagang malawakan, mga kapatid. Yung ating mga community service na ating ginagawa, 'di ba? We are doing Bible study and katulad nga ng binanggit mo, Sister Ayesha, of course we will start from small and we will start from scratch. Pero yung scratch na yan, yung small na yan, kapag na-empower yan sa gabay ng ating Panginoon, lalago at lalaki po yan, mga kapatid. Yes. And it will leave a mark and it will impact globally. Yes. Sabi po sa Mateo 5 verse 16, gayon din, hayaan mong magningning ang inyong liwanag sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at purihin ang inyong Ama sa langit. So at first, talagang kapag kumikilos tayo ng mga gawa para kay Kristo, parang sa una walang pumapansin, 'di ba? Parang ako lang. Bakit ako lang yung gumagawa nito? Katawa-tawa ba ako? Pero mga kapatid, kapag nakita na ng ibang mga tao that you're already doing something, na you are already having an impact to the community, mga kapatid, you are a Christian born and chosen for mission. And lastly, be a witness everywhere. Ang pagbibigay lakas sa misyon ay kasama ang pagiging saksi sa bawat lugar na pupuntahan mo. Ibahagi ang iyong pananampalataya ng buong tapang, hindi lamang sa salita, kundi pati na rin sa iyong mga kilos. Maging hangad sa pamumuhay ng mga halaga at aral ni Jesus. Maging isang buhay na patotoo ng kanyang pagmamahal. Ayan, be a witness everywhere. I-highlight natin yung sinabi dito na ibahagi ang iyong pananampalataya ng buong tapang. Bilang mga Seventh-day Adventist, alam natin na tama yung pinaninindigan nating Yes. paniniwala mula sa Panginoon. So parang hindi natin kailangan matakot na ipakita sa mga tao na ganito tayo.
Di ba, Brother John? Yes, at saka yung being a witness everywhere doesn't mean na we have to spread the word like we Yes. are, evangelicals. Diba yung ating mga layman, talagang sila ay babahay-bahay sila and they are spreading the word of God, nagba-Bible study sila. Tayong mga kabataan, be a witness everywhere means tayo bilang mga Adventista, nakikita nila kung paano tayo kumilos bilang mga kabataan who are chosen for mission. Yes. 'Di ba? Katulad na lamang ng pagsamba natin sa araw ng Sabado. Ako po sa CVSU Day asked me, bakit bawal ka ng Sabado? May practice tayo ng sayaw. Or, bakit sa NSTP class, Saturday yung klase, pinipilit mo na mag-Biyernes ka? Ano bang meron? May date ka ba ng Sabado? May trabaho ka ba ng Sabado? Bakit bawal ka ng Saturday? And I just simply told them, because I am a Seventh-day Adventist. And of course, they will ask on themselves, ano ba yung Seventh-day Adventist? Totoo. Diba? Doon na magsa-start, Doon diba? magsa-start. Now, nagiging saksi tayo. Ayan, halimbawa na lang din na kapag sa mga birthday, kapag na-invite tayo sa mga birthday ng mga kaklase natin, ng mga kaibigan natin, di ba, minsan mapapansin nila na, ay, may lechon dyan, ayan. So, hindi tayo nakuha doon. Tapos may kita nila, oh, Lisa, bakit di ka kumakain? Ang Ito, sarap oh. niyan. Na ganyan tayo. I'm a Seventh-day Adventist kasi. So, ayun, dun nga ulit nagsa-start yung magkaroon sila ng curiosity, makilala kung ano nga ba yung Seventh-day Adventist at alam mo yun, pwede mo silang mahikayat na Yes. makapag-church sa ating simbahan. Ayun. We are being a witness everywhere, Witness. ika nga. Para naman sa akin, kasunod ng kay Lisa, no? Napansin ko rin na pag sa ngayon, modern, ganyan, di ba, sa mga jewelries, may mga, kunwari, birthday mo, ganon. Tapos, usually, ang mga inaregalo sa'yo, necklace, hikaw, ganyan. Pero, nasasabi natin minsan na, ay, sorry, hindi ako pwede ng hikaw, hindi ako pwede ng mga ganyan kasi sabadista ako. Tapos, doon na rin sila mapapaisip na, ano ba yung sabadista? Bakit hindi kayo pwede ng mga alahas, ganon? Para po sa ating pagtatapos, basahin po natin ang Gawa, chapter 4, verse 20. Sinasabi dito na, sa amin, hindi namin kayang hindi magsalita ng aming nasaksihan at narinig. Kaya mga kapatid, bilang mga kabataang tagapagtaguyod ng layunin, sama-sama nating suportahan ang misyon na inilaan sa atin. Sa tulong ng banal na espiritu, magsimula po tayo sa ating lokal na lugar at makaapekto sa buong mundo at maging saksi kahit saan man tayo maging dahilan ng positibong pagbabago. Naway makita sa ating mga buhay ang mapagbagong kapangyarihan ng misyon ng Diyos na nagdadala ng pag-asa at ilaw sa isang mundo na nangangailangan. Ayan, para po sa ating pagtatapos, inaanyayahan ko po ang lahat na yumuko at pumikit para sa ating panalangin. Let's pray. Amang banal, kayo pong siyang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa muling umaga na inyo po kaming pinagkaroon ng pagkakataon na magbahagi ng inyong banal na salita, Amang banal. Ama, bigyan mo po kami ng lakas ng Espiritu Santo upang magtagumpay sa misyon na inukit mo para sa amin. Tulungan kami na kumuha ng lakas mula sa pinagmulan na kayo, Ama, magsimula sa lokal, makialam sa global at maging mga saksi sa bawat lugar. Patnubayan mo ang aming mga hakbang at gamitin kami para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. At yan po ang ating Youth Devotional Series para sa linggong ito. Muli, ako po si John Ganduyas. Ako naman po si Lisa Montebon. At ako naman po si Ayesa Graho. Mula dito po sa Dasma G Seventh-day Adventist Church, ito ang Advent Morning!